Naku mga ka-good news, parang hindi na yata tama itong ginagawa ng China sa atin. Itong mga inchikwakang na to. Tingnan nyo yung ginagawa nila sa ating Philippine flag. Gawa pa naman yan ng ating mga katipunero, ng ating matatapang na mga katipunero noon. Very historical ang flag na ito. Yan ay pinagawa ni Emilio Aguinaldo sa isang mananahi na ang pangalan ay Marcela Agoncillo. At unang lumabas, June 12, 1898. Yun ang ating Independence Day, June 12, 1898. Ang flag na yan ay marami ng history ang dumaan yan. At kahit nga dito sa atin, kung susunugin natin ang flag ay makulong tayo. Kung lapastanganin natin ang sariling flag natin ay makulong tayo. Ngayon nilapastangan na ng China. At wala tayong imik. Atin nga panoorin ang bidyong ito kung paano nangyari ito. It touches many hearts, especially of the Filipinos after watching how the recent water cannon incident by the Chinese Coast Guard hit the Philippine flag several times. The Philippine Coast Guard or PCG admitted they share the same sentiment. For viewers, ordinaryong tao na makikita na ang bandila natin tinitira ng water cannon, ito talaga napakasakit sa atin bilang Pilipino. Masakit nga yan. Kasi hanggang lang kayo, tingin lang kayo, takot kasi kayo eh. Ang bandila na yan ay napakasagrado yan para sa ating mga ninuno natin na mga nagipagdigma para sa kalayaan ng Pilipinas. Nagipagdigma tayo noon sa mga Kastila. Kahit sa mga Amerikano na nagkipagdigma din tayo. Kaya meron ng history ng digmaan ang na yan. Battle tested na ang flag na yan. Ngayon, nilapastangan, sabihin ng China na hindi daw sinadya. Pero paulit-ulit kasi 3 beses na nang tinira ng water cannon, kawawang flag. Yung natin, yung si Tariela, hanggang salita lang, walang nagawa. Kasi naman ay siyempre takot nga tayo kasi siguradong talo tayo. Kapag ang digmaan ay nasa karagatan, kulang tayo ng mga barko, kulang tayo ng Philippine Navy, kulang tayo ng Navy personnels, kulang tayo sa sundalo. Pero kung dito sa kabundukan, gawin ang giyera na yan, kung man-to-man lamang, hindi missiles ang gagamitin, ay talagang pupulutin sa pansitan ang mga inchik na yan. Kaya nga lang ay moderno na ang giyera ngayon. Missiles, eroplano, submarino, barko, wala talaga tayong kalaban-laban. Pagiging Ukraine tayo kapag magipagdigma tayo sa China, magiging proxy war ng Amerika. Gagamitin tayo para magipagdigma sa China. Dalawang interes yan, interes ng Pilipinas tsaka interes ng mga Amerikano. Kaya kung makuha sa mabuting usapan, ay pag-usapan talaga yan. Balik nga tayo sa video. The PCG also disclosed that the water cannon was very fatal and even bent the railing of their vessel. Flag ba talaga ang intentionally na tina-target ng People's Republic of China? Well, we can probably say na that would be possible. Hence, the Department of Foreign Affairs or Talagang DFA said possible yan. they will examine whether the incident particularly hitting the Philippine flag with water cannon could be a ground for another diplomatic protest against China. First, I think we have to investigate. It's difficult to actually already say, this should be protested. Ayan, daan nyo sa protesta yan. Kung pakinggan naman kayo ng China. Si Tariela naghilamos na ng water cannon.
ay kung ako diyan, ay paggawa ako ng malakas din na water cannon. Ngayon, ang digmaan ay ano lang, tubig lang, di ba? Parang water gun. Water gun ng mga bata. Sige, magkakanyunan tayo, ganyan. Tubig lang, di ba? Pagawa din tayo ang Coast Guard ng Philippine Coast Guard ng malakas na water cannon. Kanyunin din yung mga insect. Tingnan natin kung hihilamos din sila ng dagat. Yung mga duwag naman yan kasi na yan nasanay na sila na hindi talaga lalaban ang Pilipino kasi duwag. Kaya kinakanyon tayo palagi na lang, 3 beses na. Hindi na yan katanggap-tanggap. Kung sabihin na lang diyan, boxing na lang siguro ang Chinese Navy at Philippine Navy, maglagay diyan ng sa Pag-asa Island ng boxing ring. Idaan na lang sa boxing yan para walang digmaan. Alright, so ano nga ba itong tinatawag na diplomatic protest? Ating nga pakinggan ito. DFA spokesperson Maria Teresita Daza explained they need to gather information from different agencies over the incident. The report becomes a basis for the action that will be taken, whether it will be a protest, a summoning, or what. So we have to rely on the official reports. I'll have to check exactly. The DFA's immediate action after the harassment occurred was to summon the Chinese Embassy of Manila Deputy Chief of Mission on the Philippine vessel while conducting a rotational humanitarian mission in the Panatag Shoal. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Alright, salamat UNTV sa inyong magandang balita na binigyan natin ng reaksyon sa araw na ito. Hanggang sa muli, i-comment nyo sa ating comment section ang inyong saloobin, mga ka-good news tungkol sa paglapastangan ng ating bandilang Pilipino. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat. So depressed when I can't seem to